Ditas, isisilang mo pa rin yung anak natin na nasa tabi mo ako. Basta tanggapin mo lang ang sitwasyon. Unawain mo lang ako. Hindi, Arnold. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Namamatay nga ba ang damdamin? Ngunit hindi ang isang pangako. Mga kaibigan, narito't ating pakinggan ang naging karanasan ni Ditas sa ating dulang sa kanyang panahon. Madel. Ha? Dito ako tinuro nung napagtarungan ko sa labas na nakakakilala sa'yo. Dito ka raw nagtatrabaho. Waitress ako dito. Dito kami nagkakilala. May mga plano kayo? Oo. Marami. Buntis ako. Dinadala ko magiging panganay na anak namin ni Arnold. Buntis din ako. Dinadala ko rin ang magiging panganay na anak namin. Kaya kung hihilingin mong hiwalayan ko ang asawa mo, hindi ko gagawin yun. Ipaglalaban kong karapatan ng batang isisilang ko sa pangalan ng kanyang ama. Ilang linggo na yatang hindi nagagawi rito sina Arnold at Ditas. Celia. Ay dati-rati kapag galing sila sa pagsisimba, sumasaglit sila rito. Baka nga kasi abala sa bagong negosyo niyang meat delivery si Arnold. Yun muna naisip niyang pasamantalang pagkakakitaan na magsara ang tindahan niya ng cleaning products dahil sa pandemya. Marami talagang pinabagsak na negosyo ang pandemya. Sana lang makabalik siya sa pagninegosyo kapag maayos na ang ekonomiya. Mabuti na nga lang, matatag ang profesyon ni Ditas. Nakapagturo pa rin siya sa online kahit na mayroong pandemya. Pero hindi sila po pwedeng mawalan ng trabaho. Lalo na nga, nagdadalang tao na manugang natin. Ha? Talaga? Buntis na si Ditas? Magkakaapo na tayo, Celia. Oo, Jaime. At excited na ako sa magiging apo natin. Aba, kapag isinilang na siya ni Ditas, hindi maaaring hindi nila ipahiram sa atin ang ating apo. O kaya naman, dahil pareho silang abala sa trabaho, walang problema. Kahit tayo na mag-alaga sa bata. Sinampal, Arnold. Wala akong ginagawang masama sa iyo. Hindi ka dapat sumugod sa resto bar. Hindi mo na ako binigyan ng respeto sa mga taong nakakakilala sa akin doon. At ako, binigyan mo ba ako ng respeto nang buntisin mo ang model na yon? Sumagot ka! Sige. Total alam mo na ang lahat. Oo, inaamin ko. Nadisgrasya ko nga si Madel. Kaya hindi ko siya pwedeng iwan dahil sinira ko ang buhay niya. Nakukonsensya ako. Pero sa ginawa mo sa akin, hindi ka nakukonsensya. Wala lang sa'yo. Nasinaktan mo ang loob ko. At sa halip kami na magiging anak mo ang iiwan mo kaysa sa babaeng yun. Ditas, ikaw ang asawa ko. Kaya hindi kita iiwan. Isisilang mo pa rin yung anak natin na nasa tabi mo ako. Basta tanggapin mo lang ang sitwasyon. Unawain mo lang ako. Hindi! Maling maging bahagi ako ng iyong pagkakasala. Dahil ang mali, habang inuulawa, hindi ito na itutuwid. Marami kang ipinangako sa akin, Arnold. Kailangan tuparin mo lahat ng yun. Huwag kang mag-alala. Malaki ang hatian namin ni Ala sa kinikita sa meat delivery. Kayang-kaya kong tustusan ang lahat ng gusto mo. Magkano
Naghahanap na rin ako ng apartment na lilipatan natin. Siyempre naman, para may privacy naman tayo. Hindi yung kung saan-saan lang tayo nag-check-in. Sige. Sabihin mo lang sa akin kapag nakakita ka na. Para mabigyan kita ng pang-down payment. At saka, naisip ko, malis na rin ako dito sa trabaho. Parang liit-liit lang naman ang sahod ko rito eh. Nai-stress pa ako sa mga makukulit na customers. Tsaka ang gusto ko kasi, doon sa titira nating apartment, hintayin ko na rin yung pag-uwi mo doon. Diba? Okay, sige. Kung anong gusto mo, kung ano yung mga plano mo, edi okay. Naiisip ko kasi, Jaime, baka nga nahihirapan ng kumilos si Ditas dahil sa kanya pinagbubuntis. Kaya hindi na sila makadalaw sa atin. Ay, Mabuti pa siguro tayo nang dumalaw sa kanila, Celia. sige. Parahin mo na yung paparating na tricycle. Para maaga tayo makarating doon. Naiinip na rin akong makipagbalitaan sa mag-asawa. Ewan ko ba naman sa'yo, Arnold? Ang pakay lang natin sa resto bar na yun, mag-deliver ng karne para sa mga menu nila. Kung bakit, diniskrasyo mo pa yung Madel na yun. Ano ba bang magagawa ko kundi tanindigan na lang si Madel? No, sa ngayon, kaya mong ibigay lahat ng gusto niya dahil abot-abot ang kita natin sa meat delivery. Pero baka malasin tayo dahil dyan sa ginagawa mo, Arnold. Hinahaluan mo nga kasi ng kamalasan ng hanap buhay natin. Ayoko namang madami sa karma mo dahil dyan ko rin kinukuha ang pantusto sa pamilya ko. Masyado ka naman mag-isip. Advance masyado. Ang layo na nang narating ng mga mangyayari At saka, sa'yo. isa pang tanong, ikaw ba talaga ama ng pinagbubuntis ng Madel na yun? Ha? Matuto ka nga magbilang ng mga araw. Kailan lang kayo nagkakilala sa resto bar na yun? At saka hindi ba napansin? Masyado kang minamadali ng babae yun para ibahay mo siya. Pati nga yung sustentong hinihingi niya sa'yo eh. Nakadetalye pa eh. So ngayon, gulong-gulo na ang isip mo sa problemang pinasok mo. Kaya ang pinaka-option mo, hiwalayan ako, ganon? Ano yun? Bumubuo ka ng sarili mong buhay na hindi na akong kasama? Ayaw mo na akong kausapin, di ba? Ayaw mo na rin akong pagsilbihan. Para na lang tayo mga estranghero sa bahay na to. Eh di maghiwalay na tayo. Ikaw at ang mga desisyon mo pansarili lang. Ulat sa pool, pagod na akong unawain ka. Kaya nga maghiwalay na tayo. Para hindi ka na mapagod na unawain ako. Tutal, malakas ka. Matalino ka. Kayang-kaya mo na magdalhin ang sarili mo, hindi ba? Kung para sa tamang iisipin mo, hindi mahirap ang magdesisyon. Pero kung para sa pansariling kaligayahan mo lang ang paiiralin mo, hindi ka pa rin magkakaroon ng inaakala mo kapanatagan. Dahil simula pa lang yon ng mas magulong buhay na pinili mo. Teka! Nag-aaway ba kayo mag-asawa? Ha? Doon pa lang kasi sa may pintuan, dinig na namin ang pagtataasan niyo ng mga boses. At ano yung kanina pa namin naririnig na hiwalayan? Habang pagpasok kami rito. Ano yung maghihiwalay na kayo? Kung hindi pa kami nagawi rito, hindi namin malalaman ng nanay mo na may problema pala kayong mag-asawa. Tay, Nay, ano ko kasi, nakabuntis ako ng ibang babae. Ay! Sus Mariosep! Abay talaga magugulo nga ang pagsasama niyo ni Ditas. Dahil dyan sa mga ginawa mo. Kahit ako hindi ko maubos maisip kung paano susolusyonan niya problema mo. Isipin pa buntis din niyang asawa mo. Bakit naman isinubo mo ang sarili mo sa ganong problema? Ha, Arnold? Hindi bali sana kung hindi mo na-disgrasya yung babae.
Ganun pa man, na-disgrasya mo man siya o hindi pa rin tama yung ginawa mong pakikipagrelasyon sa kanya. Dahil may asawa ka ng tao. Hindi ko na nga po alam kung paano ko lulusutan. Bah, paano mo nga lulusutan ng isang problemang mahirap solusyonan? Madel, ano yung narinig kong usapan nyo ng lalaking yon? Na asawa mo pala at siyang ama ng ipinagbubuntis mo? Ibig sabihin, nirarakit nyo lang si Arnold para sa mga kapretsyo yung mag-asawa? Teka muna, Alan. Ha? Baka naman pwedeng huwag mo nang sabihin kay Arnold yung narinig mo. Pag-usapan na lang natin to. Sira ulo ka ba? Halos magpakamatay na nga si Arnold dahil sa kaiisip kung anong gagawin sa buhay niya. Pagkatapos, gusto mo pa akong idamay sa panloloko mo sa kanya? Alan. Iligay mo ito sa tuktok mo, Madel. Hindi lahat ng tao katulad ng paraan ng pag-iisip mo. Mapalad pa rin ako dahil may sariling paraan pala ang mga sitwasyon para may iwas ako at maimulat sa aking mga pagkakamali. Pero higit sa lahat, mapalad ako dahil sa kabila ng pagiging makasarili ko, paulit-ulit mo pa rin ako napapatawad. May mga pagkakamali rin naman ako. Minsan, hindi kita iniintindi. Hindi kita pinakikinggan. Tulad ng malugi yung cleaning products mo. Hindi ko naramdaman yung sakit na iniwan nun sa'yo. Kasi nga, puro paninising ginawa ko. Iisip ko nga, baka nga mahirap ako maging asawa. Patawarin mo rin ako, Ditas. Kung hindi ko mo nasasabi sa'yong mahal kita o na ipapadamang mahal kita. Pero ang totoo, mahal na mahal kita, Ditas. Kahit naman nagbago tayo sa isa't isa, hindi naman nababago yung pangakong pinitiwan natin noon sa harap ng altar. Ako, yun yung pinanghahawakan ko. Kung bakit hindi ako po pwedeng tumigil na mahalin ka, Arnold. Sagrado ang mga sumpaang pinagbubuklod sa harap ng altar. Kalakip niyon ang tapat na pagmamahal at paghahandog sa sariling buhay sa taong pinakamamahal sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Lionel Benjamin, Maynard Landicho Jr. at Phil Cruz. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barnum at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon.